Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ako si Isabel. At mayroon akong isang kwento na nagsimula sa pinakamasakit na gabi ng buhay ko. Gabi ng lamay ng aking asawa, si Antonio, ang lalaking minahal ko sa loob ng 38 taon. Ang hangin sa loob ng aming bahay ay mabigat. Amoy ng mga bulaklak, ng mga kandilang nauupos at ng kalungkutan. Pagod na pagod ako, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Ang bawat bisitang lumalapit para makiramay, ang bawat tapik sa balikat, ay parang karayom na tumutusok sa puso kong nagluluksana. Nang sa wakas, umalis na ang huling bisita. Mga 8:30 ng gabi. Akala ko, makakapagpahinga na ako. Akala ko, haharapin ko ang unang gabi ng pagiging mag-isa sa katahimikan. Pero nagkamali ako. Dahil sa gabing iyon, sa gabing dapat sanay para sa pagluluksa at pag-alala, doon ko natikman ang pinakamatinding sampal sa aking pagkatao. Hindi galing sa dayuhan, kundi galing sa sarili kong pamilya. Ang manugang kong si Katrina, ang asawa ng bunso naming anak na si Daniel, ay tumayo sa harap ko sa kusina. Habang nanginginig ang mga kamay kong nagliligpit ng mga plato, nagsalita siya. Ang boses niya, malamig, walang emosyon, walang bakas ng pakikiramay. Sinabi niya sa akin, "Tapos na ang pag-arte, Isabel. Itigil mo na yang pagiging biyudang kaawa-awa." Pero ang sumunod niyang sinabi, iyon ang parang punyal na sumaksak sa aking likod at bumaon hanggang sa buto. Sa harap ng sarili kong anak na si Daniel, na nakatayo lang sa likod niya at hindi man lang makatingin sa akin, sinabi ng manugang ko, "Mag-impake ka na. Hindi pwedeng manatili dito ang matandang palamunin." Palamunin, isang salitang napakasakit, isang salitang bumasag sa lahat ng natitira kong lakas. Sa sarili kong pamamahay, kung saan ginugol ko ang 15 taon ng buhay ko. Sa bahay na inalagaan ko, pinaganda at itinuring na sagrado, tinawag akong palamunin, isang taong walang silbi, isang taong pabigat. Para bang ang 38 taon ng pag-ibig at pag-aalaga ko kay Antonio ay walang halaga. Para bang ang pagiging ina ko sa kanyang mga anak na tinuring kong tunay na sa akin ay isang kasinungalingan lamang. Ang hiya, ay Diyos ko po, ang hiya na naramdaman ko sa mga sandaling iyon, sa sarili kong bahay, ay halos pumatay sa akin. Mas masakit pa kaysa sa pagkawala ni Antonio. Dahil sa pagkamatay niya, puso ko lang ang namatay. Pero sa mga salita nila, ang dangal ko, ang buong pagkatao ko, ang kanilang pinatay. Sa loob ng maraming taon, ginampanan ko ang papel na inaasahan sa akin. Ako ang ilaw ng tahanan. Ako ang tagapag-ingat ng aming pamilya. Habang si Antonio ang mukha ng aming tagumpay, ang respetadong negosyante. Ako naman ang nasa likod niya, ang tahimik na nag-aasikaso ng lahat. Ako ang nagbabudget ng aming pera. Ako ang pumipili ng mga kurtina. Ako ang nag-iisip kung anong lulutuin para sa Noche Buena. Ako ang gumigising sa madaling araw para siguraduhing may kape si Antonio at may baon ng mga bata. Simple, hindi ba? Mga gawaing inaakala ng marami na wala lang. Pero hindi nila alam na ako rin ang tahimik na sumasalo sa mga malalaking gastusin kapag kinakapos ang maliit na consulting firm ni Antonio. Nang ikinasal si Daniel at Katrina, sino sa tingin nila ang nagbayad para sa magarbong reception sa isang mamahaling hotel? Akala nila galing lahat kay Antonio. Pero ang totoo, galing iyon sa sarili kong ipon. Mula sa mga investment na ako lang ang nakakaalam. Ang bahay na kinatatayuan nila nung gabing iyon, ang bahay na pinalalayas nila sa akin, ako ang nagbayad ng hulog niyan sa bangko sa loob ng 10 taon. Pero hinayaan ko si Antonio na isipin ng lahat na siya ang nagbigay noon sa amin. Para sa kanya. Para sa kanyang dangal bilang padre de pamilya. Ganon ako, palaging nasa anino, palaging sumusuporta. Ang ilaw ng tahanan na kontento ng magbigay ng liwanag, kahit hindi napapansin. Para sa kanila, ako ay parte lang ng bahay, parang isang muebles na laging nandyan. Isang taong nariyan para utusan, para asahan, pero hindi para pakinggan o pahalagahan. Walang pakialam. Ganoon sila sa akin. Nag-iisa ako sa gitna ng pamilyang binuo ko. At sa gabing iyon, nang tuluyan nang nawala ang ilaw ko na si Antonio, nagpasya sila.
na ako ay isa ng pundidong bumbilya, isang bagay na kailangan ng itapon. Kaya nang sabihin nilang, mag-impake ka na, tumingin ako sa kanilang mga mukha. Sa mukha ni Katrina na puno ng pagkapanalo. Sa mukha ng mga anak ni Antonio na hindi makatingin sa akin dahil sa hiya o sa kasakiman, hindi ko alam. At sa halip na umiyak, sa halip na magmakaawa, sa halip na isumpa sila, isang salita lang ang lumabas sa bibig ko. Sige. Isang simpleng salita, pero sa likod nito may isang desisyon na nabuo. Isang desisyon na magpapabago sa lahat. Nag-impake ako ng 2 maleta. 2 lang. Iniwan ko ang lahat. Ang mga alahas, ang mga mamahaling damit, ang mga obra na nakasabit sa dingding. Hinayaan ko silang isipin na iyon na ang lahat. Hinayaan ko silang maniwala na ang kaawa-awang byuda ay aalis na walang dala kundi mga lumang bestida at alaala. Umalis ako ng bahay na iyon na para bang isang talunang sundalo. Pero hindi nila alam na sa loob ng pitaka ko, sa maliit na pitaka na hawak ko, naroon ang susi sa isang sikreto na matagal naming itinago ni Antonio, ang aming lihim na yaman. Hindi nila alam na ang byudang pinalayas nila, ang palamunin na tinuring nilang basura, ay ang tunay na may-ari ng halos lahat ng bagay na pinag-aagawan nila. Hindi nila alam ang tungkol sa mana na nagkakahalaga. Pakinggan ninyo ito ng 1,500,000,000 piso, 1,000,000,000 at 500,000,000. Hindi rin nila alam ang tungkol sa isang building sa Bonifacio Global City na nakapangalan sa akin. Ang matandang babae na pinalayas nila na akala nila ay isang mahinang pawn sa kanilang laro, ay hindi nila alam na siya pala ang reyna. At ang larong ito, ako ang magtatakda ng mga patakaran. Ako na tinawag nilang kasambahay, ang magiging may-ari ng buong palasyo. Ngayon, marahil iniisip ninyo, ang kwentong ito ay tungkol sa paghihiganti. Siguro. Pero para sa akin, hindi lang ito tungkol doon. Hindi lang ito tungkol sa pera, o sa bahay, o sa mga ari-arian. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang karangalan na tinapakan nila noong gabing iyon. Gusto nilang mawala ako. Gusto nilang manahimik ako habang buhay. Gusto nilang mamatay akong isang kaawa-awang biyuda na walang pangalan. Ngayon, sisiguraduhin kong maririnig nila ang aking boses. Sisiguraduhin kong matatandaan nila ang pangalan ko, Isabel. Hindi na ako mananatili sa anino. Lalabas ako sa liwanag. At bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon tungkol sa respeto. Isang leksyon tungkol sa utang na loob. Isang leksyon na siguradong maikukwento pa nila sa kanilang mga apo bilang isang babala. Ang hustisya ay darating. At ito ay magsisimula ngayon. Kaya sa inyo na nakikinig sa aking kwento ngayon, may tanong ako. Naranasan nyo na bang maramdamang dayuhan sa sarili nyong tahanan? Naranasan nyo na bang ibigay ang lahat pero sa huli, baliwala pa rin? Kung oo ang sagot ninyo, sana ay samahan ninyo ako sa kwentong ito. Paki-like at share ng video na ito para marinig din ng iba. At huwag ninyong kalimutang mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman, saan po kayo nanonood? Mula Luzon, Visayas o Mindanao? O baka isa kayo sa mga kababayan natin sa ibang bansa? Gusto kong marinig ang inyong boses. Gusto kong marinig ang inyong kwento. Halika, magkwentuhan tayo. Ang pagsara ng pinto ng taxi ay tila isang hudyat, isang tuldok sa kabanata ng buhay ko na tinatawag kong Buhay May Asawa kay Ricardo. Sa pag-alis ng sasakyan, naiwan akong nakatayo sa bangketa sa harap ng isang simpleng otel sa isang bahagi ng Quezon City na malayo sa kinang at ingay ng aming nakasanayang mundo sa Makati. Dala ko ang 2 maleta. Sa loob ng mga ito, hindi lamang mga damit at ilang personal na gamit ang laman, kundi ang buong pagkatao ko na itinago ko sa loob ng 40 taon. Ang pagkatao ni Alberta Reyes, ang pangalan ko noong dalaga pa. Hindi si Alberta de Villa, ang byudang inaasahan nilang magluluksa sa isang sulok, mahina at walang magawa. Habang hinihila ko ang mga maleta papasok sa lobby ng otel, ramdam ko ang bawat galaw ng aking mga buto. Pagod, oo, pero hindi ito ang pagod na dala ng kalungkutan. Ito ay pagod ng isang mahabang paghahanda. Ang lobby ay simple lamang.
Ang amoy ay pinaghalong floor wax at medyo luma ng aircon. Walang nag-abalang tumingin sa akin, isang matandang babae na mukhang ordinaryo. Mas mabuti, ang hindi mapansin ang siyang pinakamalaki kong kalasag sa ngayon. Isang kwarto po, para sa ilang linggo, sabi ko sa babae sa front desk, at inilabas ang cash na pambayad. Walang credit card. Walang anumang bakas na maaaring magturo sa kanila kung nasaan ako. Ginamit ko ang aking lumang postal ID na may pangalang Reyes. Ang babae ay tumango lamang, ibinigay sa akin ang susi at itinuro ang elevator. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong inilapag ang mga maleta at naupo sa gilid ng kama. Hindi ito malambot tulad ng kama namin ni Ricardo. Ang kwarto ay maliit. May isang maliit na bintana na tanaw ang pader ng katabing gusali. Pero sa sandaling iyon, ang maliit na espasyong ito ang aking kaharian. Dito, ako ang may kontrol. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay hindi sariwa, pero para sa akin, ito ang hangin ng kalayaan. Inilibot ko ang aking paningin. Isang maliit na mesa, isang upuan, at isang lumang telebisyon. Ito ang magiging opisina ko, ang sentro ng operasyon ko. Alam kong sa mga oras na ito, ang mga anak ni Ricardo sa unang asawa, kasama ang kani-kanilang mga pamilya, ay nagsisimula ng magbilang. Nagbibilang ng mga araw hanggang matapos ang 9 na araw ng pagdarasal para kay Ricardo. At pagkatapos noon, magsisimula na silang magbilang ng mga ari-arian. Sa isip nila, ako ang balakid, ang matandang byuda na kailangang alisin para makuha ang lahat. Ang hindi nila alam, matagal ko nang alam ang kanilang mga plano. Naririnig ko ang kanilang mga bulungan sa mga family reunion. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin nila sa mga painting na nakasabit sa aming dingding, sa mga alahas na suot ko, sa bahay na tinirhan namin ni Ricardo. Ang mga tingin na iyon, hindi tingin ng paghanga, kundi tingin ng pag-aari. Akala nila ang lahat ng iyon ay mapupunta sa kanila. Naalala ko ang huling pag-uusap namin ni Ricardo ilang buwan bago siya pumanaw. Nakaupo kami sa aming hardin, hawak niya ang aking kamay. Alberta, mahal ko, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina na. Patawarin mo ako sa pamilyang ibinigay ko sa iyo. Alam kong hindi sila naging mabuti sa iyo. Ngumiti lang ako at pinisil ang kanyang kamay. Ricardo, ang pinakasalan ko ay ikaw, hindi sila. At binigyan mo ako ng isang masayang buhay. Iyon ang mahalaga. Pero nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka sa kanila, Alberta. Kapag wala na ako, mag-iingat ka. Iyon ang pangako ko sa kanya. At ang pag-alis ko sa bahay na iyon ay ang unang hakbang sa pagtupad sa pangakong iyon. Hindi ako isang hangal na babae na nagpakasal lang sa isang mayamang lalaki. Oo, mahal ko si Ricardo. Mahal na mahal. Pero bago ko pa man siya makilala, may sarili na akong pangarap, may sarili na akong talino sa pagnenegosyo na minana ko pa sa aking ama na isang simpleng mangangalakal sa Divisoria. Itinago ko ang talinong iyon. Pinili kong maging anino ni Ricardo, suportahan siya sa kanyang mga negosyo, palakihin ang aming mga naipon sa paraang hindi niya namamalayan. Dahil iyon ang mas madali, ayoko ng gulo. Pero ngayon, wala na si Ricardo. At ang mga lobo ay nasa may pintuan na. Kinuha ko ang aking lumang cellphone mula sa aking bag. Hindi ito smartphone. Isa itong simpleng telepono na para lang sa tawag at text at may isang numero lang na palagi kong tinatawagan sa loob ng 15 taon. Isang numero na hindi alam ng kahit sino, kahit ni Ricardo. Denial ko ito. Pagkatapos ng 2 ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Isang boses na kalmado, propesyonal at mapagkakatiwalaan. Harold? Si Alberta ito. Narinig ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang paghinga. Ginang Alberta, hinihintay ko ang tawag ninyo. Maayos po ba ang lagay ninyo? Maayos ako, Harold. Nasa ligtas na lugar ako, sagot ko. Panahon na. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan, pero hindi ito katahimikan ng pag-aalinlangan. Ito ay katahimikan ng pag-unawa. Ang sandali na pareho naming hinihintay sa loob ng mahigit 1 dekada. Naiintindihan ko po, sabi ni Harold. Ang lahat po ay nakahanda ayon sa inyong mga tagubilin. Mabuti, sabi ko, at sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si Ricardo,
Naramdaman ko ang isang tunay na ngiti sa aking mga labi. Hindi ito ngiti ng kaligayahan, kundi ngiti ng katiyakan. Ngiti ng isang reyna sa laro ng chess na isasakripisyo ang kanyang sarili para lang malinlang ang kalaban bago gawin ang huling nakamamatay na galaw. Bigyan mo sila ng isang linggo. Hayaan mo silang isipin na nanalo na sila. Hayaan mo silang maging kampante sa kanilang kasakiman. At pagkatapos, Harold, simulan mo na ang proseso. Ibinaba ko ang telepono at tumayo. Lumapit ako sa bintana at sumilip sa maliit na siwang. Wala akong makita kundi ang maruming pader, pero sa aking isip, ang nakikita ko ay ang malaking bahay sa Makati. Ang bahay na ako ang nagdisenyo. Ang bahay kung saan ko inalagaan si Ricardo hanggang sa kanyang huling hininga. Ang bahay na ngayon ay sinisira ng mga taong walang ibang alam, kundi ang umasa at humingi. Isinara ko ang kurtina. Ang pag-alis ko ay hindi isang pagsuko, ito ay isang strategic retreat. At ang digmaan ay ngayon palang magsisimula. Makalipas ang 3 araw, nagkita kami ni Attorney Harold Reyes sa kanyang opisina sa Bonifacio Global City. Ang lugar ay sumisigaw ng kapangyarihan at tagumpay. Mula sa ika-30 palapag, tanaw ang buong syudad. Ang mga salaming pader, ang mga mamahaling kasangkapan, ang tahimik at abalang mga junior lawyers na dumadaan sa labas ng kanyang opisina. Lahat ay kabaligtaran ng aking tinutuluyang otel. Pero hindi ako natinag. Pumasok ako na suot ang isang simpleng bestida at tsinelas, ang buhok ko ay nakapusod lang. Nakita ko ang panandaliang gulat sa mata ng kanyang sekretarya, na marahil ay nagtataka kung sino ang matandang ito na mukhang naligaw lang. Pero nang banggitin ko ang pangalan ko, agad siyang tumayo at personal akong inhatid sa opisina ni Harold. Si Harold ay nakatayo na para salubungin ako. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, matikas, at may mga mata na puno ng talino at respeto. Ginang Alberta, ikinagagalak ko po kayong makitang muli, sabi niya. Habang magalang na inaalalayan ako paupo sa isang malambot na silyang katapat ng kanyang malaking mahogany desk. Salamat, Harold, sagot ko. Salamat sa lahat ng iyong pag-iingat sa loob ng maraming taon. Ngumiti siya. Trabaho ko po iyon at isang karangalan na pagsilbihan kayo at ang yumaong si Ginoong Ricardo. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na folder. Ang bigat ng paglapag nito ay tila may dalang bigat ng mga lihim na itinago namin. Binuksan niya ito at sa loob ay naroon ang lahat. Ang lahat ng patunay ng aking tunay na pagkatao. Gaya po ng napag-usapan natin, panimula ni Harold, ito na po ang kabuuan ng inyong mga ari-arian. Itinuro niya ang unang dokumento, isang titulo ng isang gusali. Pero hindi lang ito basta gusali. Ito ay isang 40-story skyscraper sa gitna ng New York City. Ang gusaling ito, paliwanag ni Harold, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $200 milyong o mahigit 10 bilyong piso. Nakapangalan po ito sa isang korporasyon na kayo ang nag-iisang may-ari. Tinitigan ko ang litrato ng gusali. Naalala ko pa noong binili ko iyon. 20 taon na ang nakalipas. Ginamit ko ang pera mula sa isang maliit na negosyo ng pag-import ng mga piyesa ng sasakyan na sinimulan ko nang hindi alam ni Ricardo. Isang investment na sinabi ng lahat ay malulugi. Isang malaking sugal. Pero nakita ko ang potensyal nito. Nagtiwala ako sa aking kutob. At ngayon, ito ang pundasyon ng aking imperyo. Sunod na inilatag ni Harold ang mga dokumento ng iba't ibang kumpanya. May isang malaking agricultural corporation sa Mindanao na nag-e-export ng mga prutas sa buong mundo. May investment sa ilang mga tech startups na ngayon ay nangunguna na sa kanilang industriya. May mga real estate properties sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mga lupa, mga condominium, mga commercial building. Ang kabuuang halaga, mahirap nang bilangin. Siguro nasa 25 bilyong piso o higit pa. Napabuntong hininga ako, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng lahat ng ito. Ito ang buhay na itinago ko, habang ang tingin ng lahat sa akin ay isa lamang simpleng may bahay. Sa likod ng mga ngiti at pag-aasikaso ko kay Ricardo, palihim kong pinalalago ang aming yaman. Hindi para sa aking sarili, ginawa ko ito para sa aming dalawa, para sa aming kinabukasan. Para masigurong kahit anong mangyari, si Ricardo ay magiging komportable.
At pagkatapos, inilabas ni Harold ang pinakamahalagang dokumento sa lahat. Ang titulo ng bahay at lupa sa Makati. Ang mismong bahay na pinag-aagawan ngayon ng kanyang mga anak. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ko, Alberta Reyes. Hindi Alberta de Villa. Ang petsa ng paglipat ng titulo ay 10 taon na ang nakalipas. Paano? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Gusto ko lang marinig muli ang kwento. Si Ginoong Ricardo mismo ang lumapit sa akin, sabi ni Harold. Isang araw, pumunta siya rito na wala kayo. Sabi niya, Harold, alam kong mahal na mahal ako ng mga anak ko. Pero mas mahal nila ang pera ko. Inamin niya sa akin na nakikita niya ang kanilang kasakiman. Natatakot siya para sa inyo. Kaya, voluntaryo niyang nilagdaan ang isang deed of absolute sale. Ibinenta niya sa inyo ang bahay sa halagang simbolo lamang para mailipat ang titulo sa inyong pangalan bilang si Alberta Reyes. Ginawa niya ito para protektahan kayo. Sabi niya, ang bahay na iyon ay tahanan ni Alberta. Siya ang nagbigay buhay doon. Sa kanya iyon. Ang perang ipinambayad ninyo, kahit na maliit na halaga lang, ay mula sa sarili ninyong bank account na hiwalay sa inyong joint account. Kaya't legal at walang anumang duda na pag-aari ninyo ito bago pa man siya pumanaw. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Luha ng pasasalamat para sa pagmamahal at pag-iisip ni Ricardo. Kahit sa huli, ako pa rin ang kanyang inalala. Pinunasan ko ito agad. Hindi ito oras para maging emosyonal. Kung gayon, sabi ko, ang lahat ng pinag-aawayan nila ngayon, ang bahay, ang mga negosyong akala nila ay kasama sa mana, wala pala silang makukuha? Eksakto po, sagot ni Harold. Ang mga negosyo na alam nilang pag-aari ni Ginoong Ricardo ay matagal nang naibenta o nalugi. Ang mga matatagumpay na negosyo, lahat ay nakapangalan sa inyo o sa inyong mga korporasyon. Ang natitira na lamang sa pangalan ni Ginoong Ricardo ay isang bank account na may lamang sapat para pambayad sa kanyang mga huling gastusin at kaunting savings. Siguro, wala pang 1,000,000 piso. Iyon lang ang legal nilang paghahatian. Natawa ako ng mahina. 1,000,000 piso. Para sa kanila, barya lang iyon. Ang kanilang inaasahan ay daan-daang milyon. Ano ang plano natin, Harold? Tanong ko. Tumingin sa akin si Harold at nakita ko ang kislap ng isang matalinong manlalaro sa kanyang mga mata. May isang kasabihan po sa legal na mundo, Ginang Alberta. Bigyan mo sila ng sapat na lubid para bigtihin ang kanilang mga sarili. Sa ngayon, hayaan natin sila. Hayaan natin silang sakupin ng bahay. Hayaan natin silang maghalungkat ng mga dokumento. Hayaan natin silang magtaka kung bakit hindi tumutugma ang mga numero. Kapag mas marami silang ginagawang ilegal na hakbang tulad ng pamemeke ng pirma o pagkuha ng mga bagay na hindi kanila, mas lalong tumitibay ang kaso natin laban sa kanila. Sumang-ayon ako, ito ang pinakamagandang stratehiya, ang paghihintay, ang panonood mula sa malayo habang sila mismo ang gumagawa ng kanilang sariling libingan. Ang kasakiman ay isang bulag na gabay, at hahayaan kong akayin sila nito diretso sa kanilang kapahamakan. Mula sa katahimikan ng aking kwarto sa otel, nagmistula akong isang manonood sa isang dula na ako mismo ang sumulat. Hindi ko kailangang makita ng personal ang mga pangyayari sa bahay sa Makati. Alam na alam ko ang takbo ng isip ng mga De Villa. Bawat kilos nila ay tila nababasa ko na. Ang aking espiya ay si Manang Lydia, ang matagal na naming kasambahay na mas matapat pa sa akin kaysa sa sarili nilang dugo. Lingid sa kanilang kaalaman, si Manang Lydia ay nagbibigay sa akin ng ulat araw-araw sa pamamagitan ng text. Ma'am, si Sir Junior po, kinuha na yung opisina ni Sir Ricardo. Nag-aaway po sila ni Ma'am Susan kung sino ang gagamit sa master's bedroom, basa ko sa isang text. Sa isip ko, nakikita ko na ang eksena. Ang pag-aagawan, ang mga matatalas na salita, ang pagpapataasan ng ihi. Mga taong hindi pa man naililibing ng tuluyan ng ama ay nag-uumpisa ng maghati-hati sa balat ng hayop na hindi pa nila napapatay. Nakakaramdam ako ng awa pero mas nangingibabaw ang pagkadismaya. Sa kabila ng kaguluhang iyon, ang aking buhay ay nagpatuloy ng may disiplina at kaayusan. Sa umaga, pagkatapos ng isang simpleng almusal ng kape at pandesal na binili ko sa kalapit na panaderya, binubuksan ko ang aking laptop.
Ang maliit na mesa sa tabi ng bintana ay naging sentro ng isang multibilyong pisong imperyo. Nakikipag-ugnayan ako sa aking mga business manager sa pamamagitan ng email at mga naka-encrypt na video call. Sinusuri ko ang mga ulat sa pananalapi mula sa New York, pinag-aaralan ang mga ani sa Mindanao, at inaprubahan ang mga bagong proyekto sa Cebu. Walang nakakaalam na ang babaeng nasa likod ng lahat ng desisyong iyon ay isang byudang nakasuot ng duster sa isang murang otel sa Quezon City. Ang aking anonimato ay ang aking kapangyarihan. Pagkatapos ng halos isang linggo, nagsimula na ang kanilang mga tawag. Unang tumawag si Junior, ang panganay. Ang kanyang boses ay may halong pagkainis at pagtataka. "Tita Alberta, nasaan ka ba? Kailangan ka namin dito. Ang daming papeles na kailangang ayusin." Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siyang magsalita. "Tita, naririnig mo ba ako? Bakit ang mga bank account ni Papa ay halos wala ng laman? May alam ka ba dito?" Sa halip na sumagot, pinatay ko ang tawag. Sunod na tumawag si Susan, ang nag-iisang anak na babae. Ang kanyang diskarte ay iba. Nagkunwari siyang nag-aalala. "Tita, nag-aalala na kami sa'yo. Bigla ka na lang nawala. Okay ka lang ba? At saka, tita, yung mga titulo ng mga lupa sa Batangas, hindi namin mahanap. Sabi ni Papa, nasa iyo daw." Ang kanyang boses ay malambing, pero ramdam ko ang bakal na kasakiman sa likod nito. Muli, katahimikan ang aking isinagot. Araw-araw tumatawag sila, paulit-ulit. Minsan, sabay-sabay pa. Nagiging mas desperado ang kanilang mga boses. Ang kanilang pagkalito ay nagiging pagkataranta. "Alberta, sumagot ka! Saan mo dinala ang pera?" Sigaw ng isa sa telepono isang araw. Hinayaan ko lang siyang sumigaw hanggang sa mapagod siya. Ang kanilang gulat ay ang aking musika. Ang kanilang pagkabigo ay ang aking aliw. Bawat tawag na hindi ko sinasagot ay isang dagdag na panggatong sa apoy ng kanilang pagdududa at paranoia. Nagsimula na silang magturuan. Si Manang Lydia ang nagkwento. Nag-aaway na raw sila kung sino ang huling nakausap sa ama, kung sino ang may alam sa mga lihim na kayamanan. Sinisisi nila ang isa't isa. Sinisisi nila ang kanilang yumaong ama sa pagiging masyadong malihim. Pero higit sa lahat, sinisisi nila ako. Ako ang kontrabida sa kanilang kwento, ang masamang madrasta na itinago ang mana na para sa kanila. Isang gabi, habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ko si Ricardo. Mapapatawad niya kaya ako sa ginagawa ko? Pero agad kong iwinaksi ang pag-aalinlangang iyon. Ang ginagawa ko ay hindi para sa akin. Ito ay para ipagtanggol ang kanyang alaala. Ayokong ang legasiya ng isang mabuting tao ay mabahiran ng kasakiman ng kanyang sariling mga anak. Ang bahay na iyon ay sagrado. Bawat sulok ay may alaala naming dalawa. At hindi ko hahayaang yurakan nila iyon. Ang kanilang pagiging kampante ay unti-unting napalitan ng takot. Ang takot na baka ang lahat ng kanilang inasahan, ang lahat ng kanilang pinangarap na yaman, ay isang ilusyon lamang. Ang pain ay nailatag na. Ang kanilang kasakiman ang siyang kumagat dito. At ngayon, habang dahan-dahan kong hinihila ang pisi, nararamdaman na nila ang sakit ng kawit na bumaon sa kanilang mga bibig. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay. Maghintay para sa kanilang huling, desperadong galaw. At alam kong malapit na itong mangyari. Ang isang hayop na nasukol ay palaging gumagawa ng isang bagay na hangal. At ang mga devila, sa kanilang kasakiman, ay mas masahol pa sa mga hayop. Ang paghihintay ay natapos sa isang tawag mula kay Harold. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may tono ng tagumpay. "Ginang Alberta, kumagat na po sila. At mas malaki pa sa inaasahan natin ang nangyari." "Ano ang ginawa nila?" tanong ko habang dahan-dahang nauupo sa gilid ng kama. "Dahil po sa kanilang pagkataranta at hindi mahanap ang perang inaasahan nila," paliwanag ni Harold. "Gumawa sila ng isang malaking pagkakamali. Nag-hire sila ng sarili nilang abogado. Napakunot ang aking noo. At ang abogado nila," patuloy ni Harold, "ay formal na nagpadala ng request para sa isang reading of the will.
Isang formal na pagpupulong kung saan dapat ay naroon ang lahat ng tagapagmana kasama kayo. Nais nilang gawing opisyal at legal ang lahat sa pag-aakalang mapipilitan kayong ilabas ang lahat ng dokumento at ipamigay ang nararapat para sa kanila. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ito na. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Sila mismo ang nagbukas ng pinto ng korte. Sila mismo ang nagimbita sa akin sa isang labanan na hindi nila alam ay matagal ko nang napanalunan. Mga hangal, bulong ko sa aking sarili. Akala nila ang batas ay kanilang kakampi. Akala nila ang isang opisyal na pagpupulong ay ang kanilang sandata para isukol ako. Ang hindi nila alam, sila ang papasok sa isang silid kung saan sila ang huhusgahan. "This is perfect, Harold," sabi ko. Ang aking boses ay puno ng bagong lakas. "This is more than perfect." Sila mismo ang naglatag ng entablado para sa kanilang sariling kahihiyan. "Opo, Ginang Alberta," sang-ayon ni Harold. Sa paghingi nila ng isang formal na pagbasa ng testamento, legal nilang itinatali ang kanilang sarili sa kung anuman ang magiging resulta. Hindi na sila maaaring umatras. At sa pulong na iyon, sa harap ng kanilang abogado, doon natin ilalabas ang lahat. Ang titulo ng bahay, ang mga dokumento ng iyong mga korporasyon, ang katotohanan na ang tanging laman ng mana ng yumaong si Ginoong De Villa ay ang maliit na halaga sa kanyang personal savings account. Naimadiin ko ang kanilang mga mukha, ang pagkasabik na magiging pagkadismaya, ang pagiging arogante na magiging matinding kahihiyan. Ang kanilang abogado na walang kamalay-malay ay magiging saksi sa katotohanang ang kanyang mga kliyente ay hindi mga biktima, kundi mga sakim na oportunista na sumusubok umangkin ng bagay na hindi kailanman naging kanila. Isang linggo ang ibinigay ni Harold para ihanda ang lahat. At sa loob ng isang linggong iyon, isang pakete ang dumating para sa akin sa otel. Inihatid ng isang pinagkakatiwalaang mensahero mula sa opisina ni Harold. Sa loob nito ay ang opisyal na sulat, isang supwena, isang utos na humarap ako sa isang partikular na petsa at oras para sa pagbasa ng huling habilin ni Ricardo De Villa. Hinawakan ko ang papel. Malamig ito sa aking mga kamay. Para sa iba, ang isang supwena ay simbolo ng gulo, ng problema, ng takot. Ngunit para sa akin, ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon sa pagtatapos ng dula. Ang tiket ko sa huling akto. Sa paghawak ko sa dokumentong iyon, hindi ako nakaramdam ng kaba. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding kapayapaan. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ang plano na binuo namin ni Harold. Ang plano na, sa isang paraan, ay sinimulan pa ni Ricardo nang ilipat niya ang titulo ng bahay sa aking pangalan. Nang gabing iyon, binuksan ko ang isa sa aking mga maleta at inilabas ang isang bestida na matagal ko nang itinago. Isa itong simpleng itim na bestida pero gawa sa dekalidad na tela. Elegante, disente at may aura ng kapangyarihan. Ito ang isusuot ko. Hindi ako darating doon na mukhang isang kaawa-awang byuda. Darating ako bilang si Alberta Reyes, isang negosyante, isang matriarch, ang reyna na babawi sa kanyang kaharian. Tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi isang matandang babae na pinagkaitan. Ang nakita ko ay isang babaeng hinubog ng panahon, pinalakas ng mga pagsubok at armado ng katotohanan. Handa na ako. Hayaan silang maghanda ng kanilang mga abogado. Hayaan silang magsuot ng kanilang mga pinakamamahaling damit. Hayaan silang pumasok sa silid na iyon na puno ng kasakiman at pag-asa. Dahil hindi nila alam, papasok sila sa isang bitag. Isang bitag na sila mismo ang nagkusang pasukin. At ako, si Alberta, ang siyang magsasara ng pinto sa kanilang likuran. Dumating ang araw ng Lunes. Isang maulap at malamig na hapon na para bang nakikisimpatya ang kalangitan sa bigat ng mga mangyayari. Bago ako umalis sa aking suite sa Shangri-La, humarap ako sa salamin. Ang isinuot ko ay hindi damit ng isang nagluluksa kundi uniforme ng isang mandirigma. Isang navy blue suit na simple pero elegante. Isinuot ko ang kuwintas na perlas na pamana pa sa akin ng aking lola at ang relong Cartier na regalo sa akin ni Antonio noong aming ika-10 anibersaryo.
Tiningnan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Isabel na laging nasa anino. Siya ay isang babaeng may paninindigan, isang babaeng pagod nang maliitin. Handa na ako. Pagdating ko sa gusali kung nasaan ang opisina ng Villanueva and Associates, 15 minutos bago ang 2:00, ramdam ko ang tensyon sa hangin. Ang opisina nila ay nasa isang mataas na palapag sa Makati na may sahig na marmol at mga dingding na salamin. Malamig, walang kaluluwa. Ang receptionist, isang batang babae na marahil ay kasing edad lang ng aking mga apo, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya, may bahid ng pagmamaliit. "Kayo po ba yung para sa Holloway Estate reading?" Tanong niya, habang tinitingnan ang kanyang computer. Ang tono niya ay para bang ako ay isang istorbo lamang. "Ako nga," sagot ko, at sinadya kong gawing matatag at malinaw ang aking boses. "Ako si Isabel Morrison Holloway, ang byuda." May kung anong nagbago sa kanyang tingin. Bigla siyang naging mas magalang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may mga boses na umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Malalakas na boses, galit na mga boses, at kilalang-kilala ko kung kanino ang mga iyon. Nakakabaliw ito. Narinig kong sigaw ni Katrina. Bakit kailangan pa niyang pumunta rito? Hindi naman siya totoong beneficiary. Ang batas ay nagsasabi na lahat ng pinangalanan sa huling habilin ay kailangang dumalo, sagot ng isang lalaking hindi ko kilala. Sigurado, iyon ang abogado nila, si Atty. Villanueva. Pero wala naman siyang ambag sa yaman ng pamilya. Dinig kong sabi naman ni Marco. Si Papa ang bumuhay sa kanya, hindi siya ang bumuhay kay Papa. Habang nakaupo ako sa malambot na leather na upuan sa lobby, pinakikinggan ko silang pag-usapan ako na para bang ako ay isang problema, isang legal na aberya na kailangan nilang ayusin. Ang receptionist ay panay ang sulyap sa akin. Marahil ay nag-aalala na baka ako ay mag-iskandalo o umiyak. Ngunit nanatili akong tahimik. Nakatiklop ang aking mga kamay sa aking kandungan. Kalmado, ang eksaktong itsura ng isang matandang babae na inaasahan nilang maging mahina. Eksaktong 2:00, dumating si Atty. Santos. Sa likod niya ay isang babaeng hindi ko kilala. Matangkad, matalino ang tindig, at may presensya na kahit sinong nasa isang kwarto ay mapapatingin sa kanya. Formal na tumango sa akin si Atty. Santos na para bang isa lang akong ordinaryong kliyente. Walang bakas na ilang oras kaming nagplano para sa sandaling ito. "Mrs. Holloway," formal niyang sabi, "ipakikilala ko sa iyo si Atty. Catherine Morales. Siya ang kakatawan sa iyong mga interes ngayong hapon." Inilahad ni Atty. Morales ang kanyang kamay. Ang ngiti niya ay propesyonal, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. "Mrs. Holloway, marami na akong narinig tungkol sa inyong sitwasyon." Bago pa ako makasagot, lumabas na si Atty. Villanueva. Isang lalaking nasa 50 anyos na mukhang pagod at naiipit sa isang sitwasyong hindi niya kontrolado. "Mabuti," sabi niya, habang pinupunasan ang kanyang noo ng panyo. "Nandito na yata ang lahat. Maaari na ba tayong magsimula?" Ang conference room ay malaki na may isang makintab at mahabang mesa na kayang upuan ng 20 tao. Ang pamilya, nakaposisyon na sila sa kabilang dulo ng mesa na parabang isang firing squad. Si Katrina ang nasa gitna, ang nag-aastang bagong matriarch. Nasa magkabilang gilid niya sina Daniel at Sofia. Nasa likod naman nila si Marco na para bang reserbang sundalo. Lahat sila ay nakabihis ng mamahalin. Mga damit na sumisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Ang itsura ng mga taong sigurado nang sila ang magmamana ng lahat. Umupo ako sa kabilang dulo, sa tapat mismo ni Katrina. Sa kanan ko ay si Atty. Santos. Sa kaliwa ko, si Atty. Morales. Ang simbolismo ay malinaw sa lahat ng nasa silid. Ito ay hindi isang simpleng pagbasa ng testamento. Ito ay isang laban. Nagsimulang magbasa si Atty. Villanueva. Ang boses niya ay walang kabuhay-buhay, na para bang sanay na siyang magbasa ng mga dokumentong magwawasak ng mga pamilya. Binasa niya ang mga karaniwang legal na salita, na si Antonio ay nasa tama niyang pag-iisip, ang mga paunang donasyon sa simbahan at sa ilang charity. At pagkatapos, dumating na ang bahaging hinihintay nilang lahat. Sa aking mga minamahal na anak,
na sina Marco, Sofia, and Daniel, basa ni Atiender Villanueva, iniiwan ko sa bawat isa sa inyo ang halagang 3 milyong piso. 3 milyon, 3M. Pinanood kong mabuti ang kanilang mga reaksyon. Para sa maraming pamilya, ang 3 milyong piso ay isang malaking biyaya. Ngunit para sa kanila, na umaasa sa daan-daang milyon, iyon ay isang insulto. Nakita ko ang halos hindi mahahalata na paghigpit ng panga ni Katrina. Sumimangot si Sofia, at si Marco ay bahagyang yumuko na para bang hindi niya narinig ng tama. Nagpatuloy ang abogado. At sa aking pinakamamahal na asawa, si Isabel Morrison Holloway. Iniiwan ko ang lahat ng natitirang bahagi ng aking ari-arian, kasama na ang lahat ng mga propiedad, mga investment at mga interes sa negosyo, upang maging kanya ng lubusan at walang anumang paghihigpit. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nagpatuloy sa pagbabasa si Attorney Villanueva, pero alam kong wala nang nakikinig. Lahat sila ay nakatitig sa akin. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon, pagkagulat, galit, at kawalan ng paniniwala. "Sandali!" biglang sabi ni Katrina. Ang boses niya ay matalim, kayang pumutol ng salamin. "Maaari mo bang ulitin ang huling bahagi?" Mukhang hindi naging komportable si Attorney Villanueva. Ang kabuuan ng ari-arian ni Mr. Holloway ay mapupunta sa kanyang byuda gaya ng nakagawian sa mga ganitong sitwasyon. "Pero ano ba talaga ang kasama doon?" Tanong naman ni Sofia, tumataas na ang boses. "Ang bahay? Ang negosyo niya? Ano ba ang pinag-uusapan natin dito?" Si Attorney Morales ang sumagot habang tinitingnan ang sarili niyang kopya ng testamento na may propesyonal na kalamigan. Ayon sa mga dokumentong ito, mamanahin ni Mrs. Holloway ang lahat ng real property, lahat ng financial accounts, lahat ng business assets at lahat ng personal na ari-arian na hindi partikular na nabanggit sa ibang bahagi ng testamento. "Imposible," mariing sabi ni Marco. "Hinding-hindi kami iiwanan ni Papa ng 3 milyon lang bawat isa." "Sa kasamaang palad, ito ay legal, Mr. Holloway," mahinahong sabi ni Attorney Santos. "Naging napakalinaw ng inyong ama sa kanyang mga intensyon." Dito na sumabog si Katrina. Hindi na niya napigilan ang galit na kanina pa niya kinikimkim. "Pero wala naman siyang kinita dyan. Hindi siya nagtrabaho. Wala siyang naitulong. Nandoon lang siya, nabubuhay sa tagumpay ni Papa." Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang lason. Nandoon lang siya. Ang parehong mga salita na ginamit niya noong gabing pinalayas niya ako. Ang parehong paghamak. Ang parehong pangmamaliit. Ang parehong fundamental na hindi pagkakaunawaan kung sino talaga ako. Dahan-dahan akong tumayo. Naramdaman ko ang bawat pares ng mata sa silid na nakatuon sa akin. Handa na sila. Handa na ako. Ang tunay na palabas ay magsisimula pa lamang. Nang ako'y tumayo, ang bigat ng katahimikan sa silid ay halos pisikal. Lahat sila ay naghihintay na ako'y umiyak, magalit, o magwala. Iyon ang inaasahan nila sa isang kaawa-awang byuda. Ngunit sa halip, isang kalmadong angiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumingin ako diretsyo sa mga mata ni Katrina. "Alam mo, Katrina," panimula ko, at ang boses ko ay payapa ngunit matatag na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Tama ka. Tama ka sa sinabi mo." Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Hindi ito ang inaasahan niyang sagot. Wala akong naitulong sa tagumpay ni Antonio. Ang kanyang maliit na consulting firm, ang kanyang mga investment, ang kanyang reputasyon sa komunidad. Lahat yon sa kanya. Galing sa kanyang sariling pagsisikap. Wala akong kinalaman doon. Ang pagkalito sa kanilang mga mukha ay lalong lumalim. Maging ang kanilang abogado, si Attorney Villanueva, ay mukhang naguguluhan. Nagpatuloy ako, at habang nagsasalita ako, unti-unting lumalakas ang aking boses, puno ng kapangyarihan na matagal kong itinago. "Dahil ang totoo," sabi ko, "ang ari-arian ni Antonio ay hindi ang inaakala ninyo. At ako ay hindi ang taong inaakala ninyo." Sa hudyat na iyon, binuksan ni Attorney Morales ang kanyang briefcase na may kasanayan ng isang siruhano. Ang mga dokumento sa loob ay nakaayos sa mga folder, bawat isa ay may label.
Malinaw na ang sandaling ito ay pinagplanuhan ng napakatagal na panahon. Marahil, sabi ni Atty. Morales, sa kanyang matalas at propesyonal na boses, dapat nating linawin kung ano ba talaga ang bumubuo sa ari-arian ni Ginoong Antonio Holloway. Hindi ko maintindihan ang tanong, sabi ni Atty. Villanueva na halatang hindi komportable. Ang tanong, sabat ni Atty. Santos, ay kung pag-aari nga ba talaga ni Antonio ang mga ari-arian na inaakala ng kanyang pamilya na kanilang mamanahin. Pinanood kong mabuti ang mukha ni Katrina. Ang mapagmataas na ngiti na suot niya mula pa kanina ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Siyempre, pag-aari niya ang mga yon, sabi niya, pero may bago ng alinlangan sa kanyang boses. Ang bahay, ang negosyo, lahat. Si Isabel ay hindi nagtrabaho, wala siyang ambag na pera. At diyan ka nagkakamali, putol ni Atty. Morales, sabay padulas ng unang dokumento sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang papel ay marahang lumapag sa harap ni Katrina, at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na silid. Tinitigan niya ito na para bang isang ahas na handa siyang tuklawin. Iyan, patuloy ni Atty. Morales, ang titulo ng propiedad sa 47 Elm Street, Dasmariñas Village. Ang bahay na tinitirhan ninyo mula ng magandang loob na lisanin ito ni Mrs. Holloway. Pansinin ninyo ang pangalan sa titulo. Nanginginig ang mga kamay ni Katrina nang damputin niya ang dokumento. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang binabasa niya ito. Isabel Reyes, bulong niya, na halos hindi marinig. Tama. Ang bahay ay inilipat sa pangalan ni Mrs. Holloway bilang solong may-ari noong taong 2008. 5 taon matapos silang ikasal. Inagaw ni Sofia ang papel mula kay Katrina at mabilis itong binasa. Teka, ito ay isang pagkakamali. Si Papa ang bumili ng bahay na yan bago pa niya makilala si Isabel. Totoo yan, kumpirma ni Atty. Santos. At pagkatapos ay ni-refinance niya ito noong 2007 gamit ang kapital na galing kay Mrs. Morrison. Nang mailabas ang bagong mortgage, ang pagmamay-ari ay inilipat sa kanya bilang pangunahing financial backer. Anong kapital? Sigaw ni Marco. Wala siyang pera. Isang malamig at propesyonal na ngiti ang lumitaw sa labi ni Atty. Morales. Si Mrs. Holloway ay mayroon ng malaking yaman bago pa man niya pakasalan ang inyong ama. Pinili niya lang na huwag itong ipangalandakan. Ako na ang nagsalita. Sawa na akong manahimik. Ang pera ay galing sa aking unang asawa, sabi ko ng mahinahon. Nang siya ay pumanaw noong 1995, iniwan niya ako ng maayos. Mga real estate investments, mga stock portfolio, life insurance. Ako ay 38 taong gulang at financially independent na nang makilala ko ang inyong ama. Ang katahimikan ay nakabibingi. Pero hindi ka nagtrabaho, sabi ni Daniel. Ang boses ay mahina na para bang kumakapit sa huling piraso ng kanyang paniniwala. Hindi ko kailangang magtrabaho sa tradisyonal na paraan. Nagmamanage ako ng mga investment. Bumibili at nagbebenta ako ng mga propiedad. Gumagawa ako ng mga desisyon sa negosyo, sabi ko, sabay senyas kay Atty. Morales. Naglabas si Atty. Morales ng isa pang set ng mga dokumento. Ito ang mga papeles ng pagmamay-ari ng Isabel Ventures Incorporated na itinatag noong 1996. Si Mrs. Holloway ang solong may-ari ng isang kumpanya na nagmamay-ari ng 17 propiedad sa iba't ibang lugar sa bansa. Napahawak si Katrina sa kanyang lalamunan. 17? Kasama na riyan, patuloy ni Atty. Morales, ang 3 apartment complex sa Rockwell, Makati, 2 office building sa Ortigas Center at isang bagong renovate na warehouse sa Bonifacio Global City. Nakamakailan lang ay na-appraise sa halagang 1 bilyon at 500 milyong piso. Ang numerong iyon, 1.5 bilyon. Para itong isang malakas na pagsabog sa loob ng silid. Pinanood ko habang unti-unting nagsisink in sa kanila ang lahat. Pinanood ko ang pagguho ng kanilang realidad. 1 bilyon? Halos pabulong na sabi ni Sofia. Isa lang yan sa mga propiedad, dagdag pa ni Ate Santos. Gusto niyo bang makita ang kumpletong portfolio? Hindi na siya naghintay ng sagot. Sunod-sunod na dokumento ang lumapag sa mesa na parang mga baraha sa isang high-stakes poker game.
Mga bank statement na nagpapakita ng mga account na may balanseng ginagawang barya lamang ang kakarampot na ipon ni Antonio. Mga investment record, mga titulo ng lupa mula Luzon hanggang Mindanao. Ang kabuuang halaga ng mga pag-aari ni Mrs. Holloway, inanunsyo ni Atty. Morales habang tinitingnan ang kanyang summary sheet, ay humigit kumulang 2 bilyon at 500 milyong piso. Hindi pa kasama riyan ang mga ari-arian na minana niya mula kay Ginoong Holloway, na kung susumahin ay nasa 15 milyong piso lamang. 2 bilyon at 500 milyon. Nakatitig sa akin si Katrina na may ekspresyong hindi ko pa nakikita dati. Hindi lang pagkagulat, ito ay malapit na sa purong takot. Nagsisinungaling ka, sabi niya, pero ang boses niya ay wala ng bigat. Aling bahagi ang kasinungalingan? Tanong ko nang may ngiti. Ang bahagi na may sarili na akong pera bago ko pa makilala si Antonio? O ang bahagi na nakatira kayo sa bahay ko sa loob ng 1 linggo? Bakit? Bakit walang sinabi si Papa? Tanong ni Marco na mukhang tunay na nalilito. Dahil ako ang nakiusap sa kanya, sabi ko. Sumandal ako sa aking upuan, pakiramdam ko ay mas magaan kaysa dati. May pride ang inyong ama. Gusto niyang makita siya bilang tagapagtaguyod, bilang matagumpay na negosyante. At masaya akong ibinigay sa kanya ang imaheng iyon sa publiko, habang ako ang tahimik na nagpapatakbo ng lahat sa pribado. Kaya noong pinalayas ka namin, dahan-dahang sabi ni Daniel, pinalalayas ninyo ako mula sa sarili kong bahay ng mga taong walang anumang legal na karapatang naroon. Ang katotohanan ng kanilang ginawa ay nagsisimula ng tumagos. Nakikita ko ito sa kanilang mga mukha. Ang lumalaking takot habang napagtatanto nila na hindi lang sila naging malupit sa isang walang kalaban-laban na byuda. Naging malupit sila sa isang taong kayang-kaya silang wasakin sa pananalapi ng hindi man lang pinagpapawisan. Ang mga business card na nakita ninyo sa opisina ni Antonio, patuloy ni Atty. Morales, na halatang nasiyahan sa kanilang paghihirap, ay para sa isang consulting firm na halos hobby na lang ni Mr. Holloway. Kumikita iyon ng marahil 2 milyong piso sa isang taon. Halos hindi sapat para suportahan ang lifestyle na inaakala ninyong siya ang nagpopondo. Kung ganon, paano niya binayaran ang lahat? Tanong ni Sofia. Hindi siya, simpleng sagot ko. Ako, ang mortgage sa bahay, ang amilyar, ang mga bayarin sa kuryente at tubig, ang insurance, lahat yan galing sa mga account ko. Nanginginig na si Katrina. Nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang ang buong saklaw ng kanyang pagkakamali ay nagiging malinaw. Hinayaan mo kaming isipin. Hinayaan ko kayong ipakita kung sino talaga kayo, pagtatama ko. Hindi ko kayo pinilit na palayasin ako. Hindi ko kayo pinilit na tawagin akong palamunin. Ibinigay ko sa inyo ang bawat pagkakataon na magpakita ng kabutihan na ituring akong pamilya, pero pinili ninyo ang landas na ito. Ang kanilang abogado, si Attorney Villanueva, ay para ng multo sa kanyang upuan. Sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan dito. Walang hindi pagkakaunawaan, mariing sabi ni Atty. Santos. Lahat ay dokumentado, legal at nasa ayos sa loob ng maraming taon. Walang obligasyon si Mrs. Holloway na isapubliko ang kanyang sitwasyon sa pananalapi sa kanyang mga stepchildren. Anong mangyayari sa amin? Tanong ni Marco. Ang boses ay maliit at puno ng takot. Tiningnan ni Atty. Morales ang kanyang mga papel. Well, sa legal na aspeto, mamanahin ninyo ang eksaktong iniwan ng inyong ama. 3 milyong piso bawat isa. Tumingin siya diretso kay Katrina. At para sa inyong kasalukuyang sitwasyon sa tirahan, kayo ay kasalukuyang naninirahan sa propiedad ni Mrs. Holloway nang walang pahintulot niya. Sa teknikal na salita, iyan ay nagiging trespassing. Ang salitang trespassing, para itong isang malakas na sampal. Nakita ko ang mukha ni Katrina na nag-iba-iba ng kulay bago ito naging kulay abo. Hindi ka seryoso, bulong niya. Ako ay lubos na seryoso, sabi ko, dahan-dahang tumayo. Tinipon ko ang aking bag at tiningnan sila isa-isa sa huling pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng 72 oras para alisin ang inyong mga gamit sa bahay ko. Pagkatapos niyan, ipapa-evict ko kayo ng legal.
Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang desperadong boses ni Katrina. Isabel, parang awa mo na. Pwede nating pag-usapan to. Pamilya tayo. Huminto ako sa may pintuan. Ang kamay ko ay nasa doorknob. Pamilya, inulit ko ng mahina. Alam mo, Katrina, tama ka. Pamilya nga tayo. At kakaturo mo lang sa akin kung ano talaga ang kahulugan ng salitang iyan para sa'yo. At lumabas ako ng silid na iyon, alam kong tapos na ang luma kong buhay. Ang invisible na byuda ay wala na magpakailanman. Ang tunay na pagtutuos ay magsisimula pa lamang. Ang 72 oras na ibinigay ko sa kanila, iyon ang naging 3 pinakakasyasiyang araw ng buhay ko. Hindi dahil nasiyahan akong makita silang nagdurusa, hindi ako ganoong klaseng tao. Kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, pinapanood ko ang mga taong humaharap sa tunay na resulta ng kanilang mga piniling gawin. 6 na oras matapos ang pagpupulong sa opisina ng abogado, dumating ang unang tawag. Si Katrina, syempre. Ang boses niya ay pinaghalong desperasyon at galit na pilit niyang itinatago. Isabel, kailangan nating mag-usap. Itong sitwasyon na to, lumalala na. Ako naman, nasa penthouse suite ko sa Fairmont Hotel, nag-i-enjoy sa isang baso ng mamahaling alak habang pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta ng kulay ginto sa kalangitan ng Makati. Talaga? Sagot ko, kalmado. Akala ko ba nag-usap na tayo ng husto kaninang hapon? Alam mo ang ibig kong sabihin. Yung bahay, yung pera, lahat. Kailangang may paraan para maayos natin to ng makatwiran. Makatwiran. Hinayaan kong lumutang ang salitang iyon sa hangin. Tulad ng kung paano mo ako pinalayas ng makatwiran mula sa sarili kong bahay noong gabi ng libing ng asawa ko. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi niya, nagdadalamhati rin kami noon, Isabel. Hindi kami nag-iisip ng malinaw. Napakalinaw ng pag-iisip mo noong sinabihan mo akong mag-impake at maghanap ng ibang matitirhan sa loob lamang ng ilang oras. Napakalinaw ng pag-iisip mo noong sinimulan mong paghati-hatian ang akala mong mana ninyo. Pero pamilya tayo. Hindi, Katrina, pagtatama ko. Nilinaw mo na hindi ako pamilya. Tinawag mo akong palamunin, tandaan mo? Isang taong walang ambag, tandaan mo ba yon? Narinig ko ang kanyang malalim na paghinga. Hindi niya inaasahan na gagamitin ko ang eksaktong mga salita niya laban sa kanya. Hindi ko yon sinasadya. Sinadya mo ang bawat salitang sinabi mo. Ang tanging hindi mo sinadya ay ang malaman na may kakayahan akong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Pinutol ko ang tawag at agad kong binlock ang kanyang numero. Ayoko nang marinig ang kanyang boses. Kinabukasan, ang bumisita sa hotel ay si Daniel. Tumawag muna ang concierge sa aking kwarto para ipaalam ang kanyang pagdating. Tinatanong kung tatanggap ako ng bisita. Muntik na akong tumanggi, pero nanaig ang aking kuryosidad. Si Daniel ang palaging pinakamahina sa mga anak ni Antonio, ang pinakamadaling maimpluwensyahan. Gusto kong makita kung paano niya haharapin ang sitwasyon nang wala ang kanyang asawa para magsalita para sa kanya. Umupo siya sa tapat ko sa eleganting lobby ng hotel. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali na para bang isang batang estudyante na ipinatawag sa opisina ng prinsipal. 35 taong gulang na siya, pero sa itsura niya parang iiyak anumang sandali. Tita Isabel, panimula niya, gamit ang tawag na matagal ko nang hindi naririnig sa kanya. Sorry po sa lahat. Si Katrina, nadadala lang siya minsan. Dapat pinigilan ko siya. Dapat, sabi ko ng mahinahon, pero hindi mo ginawa. Alam ko po, at pinagsisisihan ko yon. Pero sana maintindihan ninyo. Akala po namin may iniwan si Papa para sa amin. Akala namin yung bahay, yung negosyo, lahat yon mapupunta sa amin para paghatian. At noong inakala ninyo yon, sabi ko, ang una ninyong naisip ay itapon ako sa kalye. Namula ang mukha ni Daniel. Hindi po ganoon. Naisip lang namin na mas magiging komportable kayo sa isang lugar na mas maliit, mas madaling i-manage. Daniel, sabi ko, at ang boses ko ay matalas na sapat para putulin ang kanyang mga palusot. Huwag mo akong pagsinungalingan at huwag mong pagsinungalingan ang sarili mo.
Gusto ninyo akong mawala para makuha ninyo ang lahat ng hindi na kailangang isaalang-alang ang aking mga pangangailangan o nararamdaman. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, hindi magawang salubungin ang aking mga mata. May mga masasakit na sinabi si Katrina. Oo, sagot ko. Pero tumayo ka lang doon at hinayaan mo siya. Pwede mo akong ipagtanggol. Pwede mo siyang paalalahanan na ako ang stepmother mo sa loob ng mahigit 20 taon. Na ako ang nagpalaki sa'yo mula noong 12 taong gulang ka. Pero sa halip, pinanood mo siyang hiyain ang isang nagluluksa at wala kang sinabi. May sinasabi na po ako ngayon, bulong niya. Ngayon? Tanong ko. Ngayong alam mo nang hindi ko kailangan ng awa ninyo? Ngayong napagtanto mong hindi ako ang walang kalaban-laban na byuda na pwede ninyong basta na lang itapon? Ang paghingi mo ng tawad ay hindi dahil sa pagsisisi, Daniel. Ito ay dahil sa takot. Tumingala siya at nakita kong tama ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ano po ang gagawin ninyo sa amin? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang patalim. Ano nga ba ang gagawin ko? Nasa akin ang lahat ng kapangyarihan para wasakin sila. Pero habang tinitingnan ko si Daniel, ang mahinang si Daniel, ang takot na si Daniel, naisip ko, hindi ko gustong wasakin sila. May gusto akong mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Gusto kong matuto sila. Gagawin ko ang eksaktong sinabi ko. Mayroon kayo hanggang bukas ng gabi para alisin ang inyong mga gamit sa bahay ko. Pagkatapos noon, magpapalit ako ng mga kandado. At pagkatapos noon, kayo na ang bahalang mag-isip kung paano mabuhay sa sarili ninyo, gumawa ng sarili ninyong mga desisyon, at harapin ang sarili ninyong mga kahihinatnan. Wala nang aasa sa pera ng pamilya na hindi naman pala talaga pera ng pamilya. Bumagsak ang mga balikat ni Daniel. Magwawala po si Katrina. Matututo si Katrina na ang bawat aksyon ay may kapalit, sabi ko. Gaya mo. Umalis siya ng walang karagdagang salita at pinanood ko siyang maglakad palayo, alam kong may nagbago sa pagitan namin. Hindi pa pagpapatawad. Matagal pa yon, kung darating man. Pero pag-unawa. Nagsisimula na siyang makaunawa. Ang huling 24 na oras ay ang pinaka-interesante. Nag-ayos na ako ng locksmith at nagmaneho ako papunta sa bahay eksaktong 6:00 ng Biyernes ng gabi para tingnan kung tumupad sila sa deadline. Ang driveway ay puno ng mga sasakyan. Hindi lang ang kotse ni na Daniel at Katrina, kundi pati ang truck ni Marco, ang sedan ni Sofia, at ilan pang sasakyan na hindi ko kilala. Habang nakaupo ako sa aking inuupahang kotse at pinapanood ang bahay, napagtanto kong mayroon silang family meeting. Isang pulong. Tungkol sa akin. Tungkol sa kung ano ang gagawin nila sa problemang dulot ko. Ngumiti ako. Bumaba ako ng kotse at naglakad ako papunta sa pintuan. Ang huling paghaharap ay magaganap na. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng lahat ng baraha. Naglakad ako papunta sa pintuan ng sarili kong bahay at sa halip na kumatok, ginamit ko ang aking sariling susi. Hindi nila naisipang palitan ang mga kandado marahil dahil hindi kailanman sumagi sa isip nila na mayroon pa akong susi o na may lakas ako ng loob na bumalik. Ang mga boses mula sa sala ay biglang tumigil nang marinig nila ang pagbukas ng pinto. Hello! Bati ko na may ngiti sa aking boses. Sana'y hindi ninyo mamasamain ang pagpasok ko. Tutal, bahay ko naman ito. Natagpuan ko silang lahat sa sala, nakaayos na parang isang war council. Si Katrina ay nakaupo sa paboritong upuan ni Antonio, ginagampanan pa rin ang papel ng isang matriarch. Nasa magkabilang gilid niya sina Marco at Sofia, habang si Daniel ay nakatayo malapit sa bintana, malayo sa kanila. May 2 pang tao sa silid na hindi ko kilala. Isang mag-asawang nasa middle age na halatang hindi komportable sa sitwasyon. Isabel, sabi ni Katrina, tumayo siya na may pilit na dignidad. Inaasahan namin ang pagdating mo. Nais naming pag-usapan ang isang makatwirang settlement para sa hindi pagkakaunawaang ito. Settlement? Tinaasan ko siya ng kilay. Para saan? Para sa bahay, syempre, sabi niya. Marami na kaming nagawang trabaho at improvements dito. Sa tingin namin, nararapat lang na may matanggap kaming kabayaran. Sa tingin mo,
Nararapat kayong bayaran para sa pagtira sa bahay ko ng libre sa loob ng 1 linggo? Ang hindi kilalang mag-asawa ay nagkatinginan. Ang babae ay umubo ng bahagya. Siguro dapat na kaming umalis, Katrina. Mukhang pribadong usapin ito ng pamilya. Hindi, wag po kayong umalis. Manatili po kayo, sabi ko sa kanila na may mainit na tono. Ako po si Isabel Holloway, ang byuda ni Antonio. At kayo po ay? Sina Tom at Linda Patterson, sabi ng lalaki nang may pag-aalinlangan. Kami ang mga magulang ni Katrina. Kaya pala, nagdala siya ng reinforcements. Siguradong naikwento na niya sa kanila ang isang bersyon ng pangyayari kung saan ako ang kontrabida. Ikinagagalak ko kayong makilala, sabi ko. Sana'y naipaliwanag ni Katrina ang sitwasyon ng wasto. Tumingin si Linda Patterson sa pagitan ko at ng kanyang anak na may halong pagkalito. Ang sabi niya ay may hindi pagkakasundo tungkol sa testamento ni Antonio. Wala pong hindi pagkakasundo, sabi ko ng mahinahon. Napakalinaw po ng testamento. Nag-iwan si Antonio ng maliit na halaga sa kanyang mga anak at ang lahat ng iba pa ay sa akin. Ang tanging komplikasyon lang po ay ang karamihan sa mga ari-arian na inaakala ng lahat na kay Antonio ay sa akin pala talaga noon pa man. Sumimangot si Tom Patterson. Pasensya na, hindi ko maintindihan. Hindi rin po nila naintindihan hanggang noong nakaraang Lunes, paliwanag ko. Kita niyo po, may sarili na akong kakayahan sa pananalapi bago ko pa man pakasalan si Antonio. Ang bahay na ito na kinatatayuan natin, pag-aari ko po. Ang komportabling pamumuhay na kanilang tinatamasa sa loob ng maraming taon ay pinondohan ng aking mga ari-arian, hindi ng kay Antonio. Pinanood ko ang mag-asawang Patterson habang pinoproseso nila ang impormasyon. Pinanood ko ang pagbabago ng kanilang mga ekspresyon habang napagtatanto nilang baka hindi pala nagsasabi ng buong katotohanan ang kanilang anak. Pero sabi ni Katrina, hindi ka raw nagtrabaho. Dahan-dahang sabi ni Linda. Ngumiti ako. Hindi ko po kailangang magtrabaho sa tradisyonal na paraan. Nagmamanage po ako ng isang malaking investment portfolio. Humigit kumulang 2 bilyon at 500 milyong piso po ang halaga kung tutuusin. Ang katahimikan na sumunod ay malalim. Ang bibig ni Tom Patterson ay literal na bumukas. Kaya, pagpapatuloy ko, na para bang nagkukwento lang. Noong pinalayas ako ng inyong anak sa bahay na ito, noong gabi ng pagkamatay ni Antonio, sa esensya, pinalalayas niya ako mula sa sarili kong propiedad. Noong tinawag niya akong palamunin na walang ambag, sinasabi niya iyon sa taong sumusuporta sa buong pamilya sa loob ng maraming taon. Ang mukha ni Katrina ay puting-puti na. Ang kanyang mga magulang ay nakatitig sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam at hindi paniniwala. Katrina Marie Patterson, sabi ng kanyang ina, sa tono ng boses na marahil ay hindi na niya ginamit mula noong si Katrina ay 12 taong gulang. Sabihin mo sa akin na hindi mo talaga pinalayas ang babaeng ito mula sa sarili niyang bahay sa mismong burol ng kanyang asawa. Pero, komplikado kasi ma? Hindi ito komplikado, mahinahon kong sabi. Ang anak ninyo ay gumawa ng mga palagay tungkol sa aking sitwasyon sa pananalapi at tinrato niya ako ayon doon. Ngayon, natututunan niya na ang mga maling akala ay maaaring maging napakamahal. Tumayo si Tom Patterson, ang kanyang mukha ay pula sa hiya. Mrs. Holloway, sa ngalan ng aming pamilya, nais kong humingi ng paumanhin kung ginawa nga ni Katrina ang sinasabi ninyo. Dad, huwag! Kung ganyan kaniya tinrato sa panahon ng iyong pagluluksa, pinalaki namin siya ng mas mabuti kaysa riyan at dapat alam niya ang tama at mali. Tiningnan niya ang kanyang anak na may pagkadismaya na mas malalim kaysa sa anumang galit. Aalis na kami, Linda. Ayaw naming maging parte nito. Habang nililigpit ng mga magulang ni Katrina ang kanilang mga gamit at nagtungo sa pinto, nakita ko ang pagguho ng huling haligi ng kanyang suporta. Umasa siyang kakampihan siya ng mga ito. Sa halip, nakita nila kung sino talaga siya. 20 minuto, iyon ang inanunsyo ko sa silid nang magsara ang pinto sa likod ng mga Patterson. Pagkatapos niyan, ipapalit ko na ang mga kandado tapos man kayo o hindi.
Doon na sila nagkumahog, nagmamadaling kinuha ang mga bag at kahon na halatang inihanda na nila para sa komprontasyong ito. Si Sofia at Marco ay umiiwas ng tingin habang dinadala ang kanilang mga gamit sa kanilang mga sasakyan. Si Daniel ay kumikilos na parang isang taong wala sa sarili. Ngunit si Katrina, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, nakatitig sa akin na may galit na malapit na sa pagkamuhi. "Hindi pa ito tapos," sabi niya ng mahina. "Oo," sagot ko, mahina rin. "Tapos na." Umalis siya ng walang karagdagang salita at pinanood ko mula sa bintana habang isa-isang umaalis ang mga sasakyan sa aking driveway. Nang mawala ang huling ilaw ng sasakyan sa kanto, tinawagan ko si Attorney Santos. "Tapos na," sabi ko sa kanya. "Wala na sila." "Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong niya. Pinag-isipan ko ang tanong habang naglalakad ako sa loob ng aking bahay, tinitingnan ito ng mabuti sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Antonio. Iba na ang pakiramdam, mas magaan, na para bang may isang mabigat na pasanin na inalis mula sa mga pader nito. "Malaya," sabi ko sa wakas. "Pakiramdam ko, malaya na ako." At sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, iyon ay ang lubos na katotohanan. Lumipas ang 6 na buwan, mabilis. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang kulay sa aking mundo. Ang bahay, na dati puno ng tensyon at mga mapagkunwaring ngiti, ngayon ay isang tunay na kanlungan ng kapayapaan. Ang bawat sulok ay akin na. Ang bawat gamit ay may alaala, mga alaalang pinili kong panatilihin. Ang hardin, na dati kong pinababayaan, ay muli kong inalagaan. At habang dinidiligan ko ang mga rosas tuwing umaga, nararamdaman ko na hindi lang pala ang mga halaman ang aking binubuhay muli, kundi pati na rin ang aking sarili. Nasanay na ako sa katahimikan. Nasanay na ako sa pag-iisa. Pero hindi ito ang kalungkutan ng pag-iisa. Ito ay ang kapayapaan ng pagiging malaya. Malaya mula sa mga inaasahan ng iba. Malaya mula sa pangangailangang magpanggap. Malaya para maging si Isabel. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aking hardin at pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpipinta ng kulay rosas at ginto sa aking mga bulaklak, tumunog ang aking telepono. Sa mga panahong ito, mas mapili na ako sa kung sino ang pinapayagan kong pumasok sa aking mapayapang umaga. Ngunit ang numero ay pamilyar at nanaig ang aking kuryosidad. "Mrs. Holloway?" sabi ng isang boses ng babae sa kabilang linya. "This is Dr. Elizabeth Chen from Mercy General Hospital. May pasyente po ako dito na naghahanap sa inyo." Biglang nanlamig ang aking dugo. Sa dami ng maaaring mangyari, ito ang hindi ko inaasahan. "Sino po?" tanong ko. "Si Daniel Holloway po. Kayo po ang nakalista bilang kanyang emergency contact." Emergency contact. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa akin, ako pa rin ang taong tatawagan sa oras ng kagipitan. Sa kabila ng aking sarili, naramdaman ko ang isang pamilyar na kurot ng pag-aalala. Isang kurot ng pagiging isang ina. "Anong nangyari?" tanong ko, at ang boses ko ay halos hindi lumabas. "Naaksidente po sa sasakyan. Stable naman po siya, pero kayo po ang hinahanap niya. Mahalaga daw po." 20 minuto lang ang lumipas, naglalakad na ako sa malinis at malamig na pasilyo ng Mercy General. Ang tunog ng aking takong sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw. Nagpalit ako mula sa aking mga damit panghardin at nagsuot ng isang simpleng asul na bestida na laging gusto ni Antonio, na tinernuhan ko ng mga perlas na hikaw na regalo niya sa akin. Natagpuan ko si Daniel sa isang pribadong silid. Ang kanyang kaliwang binti ay nakakast at ang kanyang braso ay nakasling. Ngunit bukod doon, mukha siyang maayos para sa isang taong sinasabing bumangga sa isang puno. "Tita Isabel," sabi niya, at ang boses niya ay mahina at puno ng ginhawa. "Dumating po kayo." "Siyempre naman, nasaktan ka," sagot ko. Umupo ako sa isang hindi komportableng upuang plastik sa tabi ng kanyang kama. Sinubukan niyang umupo ng tuwid, ngunit napangiwi siya sa sakit. Sabi po ng nurse, hindi raw nila makontak si Katrina. Disconnected na raw po ang telepono niya. Hindi ako nagulat.
Sa mga buwan mula nang mapilitan silang umalis sa aking bahay, narinig ko sa mga tsismis sa aming maliit na komunidad na ang pagsasama ni na Daniel at Katrina ay sumabog. Tila, ang malaman na ang kanilang seguridad sa pananalapi ay nakatayo sa mga kasinungalingan ay nagdulot ng malaking problema sa kanilang relasyon. Nasaan na siya ngayon? Tanong ko. Tumingin si Daniel sa kisame at ang boses niya ay hungkag. Wala na. Iniwan niya ako 3 buwan na ang nakalipas. Kinuha niya kung anuman ang natira sa aming ipon at bumalik na sa kanyang mga magulang. Huminto siya. Sinabi niya, pinakasalan niya ako para sa lifestyle, hindi para sa akin. Nang mawala ang lifestyle, nawala na rin daw ang dahilan. I'm sorry, Daniel, sabi ko, at sincero iyon. Talaga po? Tumingin siya sa akin, at nagulat ako sa kalinawan ng kanyang mga mata. Kahit po pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa inyo. Pinag-isipan ko ang tanong niya ng seryoso. 6 na buwan na ang nakalipas. Marahil ay sasabihin kong iyon ang nararapat para sa kanya. Ngunit habang tinitingnan ko siya ngayon, wasak, nag-iisa, at sa wakas ay napipilitang harapin ang mga bunga ng kanyang mga pagpili, nalaman kong tunay akong nalulungkot para sa kanya. Oh, simpleng sagot ko. I'm sorry na pinagdadaanan mo ito. Nanatili kaming tahimik ng ilang sandali. Sa wakas, nagsalita siyang muli. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Tungkol po sa gabing iyon. Noong pinalayas kayo ni Katrina. Daniel, hindi mo na kailangang... Kailangan ko po, sabi niya. At ang boses niya ay mas malakas na ngayon, mas determinado. Alam ko pong mali yon. Kahit nung nangyayari, alam kong malupit at hindi makatarungan. Pero galit na galit po ako noon dahil sa testamento, bigong-bigo nakakarampot lang ang iniwan ni Papa. Kaya hinayaan kong kumbinsihin ako ni Katrina na kayo ang problema. Huminto siya, nahihirapang bigkasin ang mga salitang halatang matagal nang bumabagabag sa kanya. Pinalaki niyo po ako, Tita Isabel. Mula noong 12 taong gulang ako, mas naging ina pa po kayo sa akin kaysa sa tunay kong ina. Pumupunta kayo sa mga laro ko ng soccer, tinutulungan niyo ako sa homework, binabantayan niyo ako pag may sakit ako. At noong gabing namatay si Papa, nung dapat sana'y pinoprotektahan at kinakalinga ko kayo, hinayaan kong tawagin kayo ng asawa ko ng masasakit na salita at palayasin kayo sa kalye. May mga luha nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi at naramdaman kong naninikip ang aking lalamunan. 6 na buwan ko pong pinasa ng bigat na yon at kailangan ninyong malaman na naaalala ko kung sino talaga kayo. Hindi ang mayamang babae na may kapangyarihan, kundi ang babaeng naglagay ng band-aid sa mga sugat ko, ang nagturo sa akin kung paano magmaneho at hindi kailanman ipinaramdam sa akin na mas mababa ako kaysa sa tunay niyang mga anak. Inabot ko ang kanyang hindi nasaktang kamay. Hindi po ako umaasang patatawarin ninyo ako, patuloy niya. Kailangan ko lang pong malaman ninyo na nakikita ko na ngayon kung ano ang sinayang ko. Hindi ang pera o ang mana. Sinayang ko ang nag-iisang tao sa buhay ko na nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi mo ako sinayang, anak. Sabi ko, nagkamali ka, isang terible at masakit na pagkakamali. Pero hindi isang pagkakamaling hindi mapapatawad. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Paano niyo po nasasabi yan pagkatapos ng lahat? Dahil may naintindihan ako ngayon na hindi ko naintindihan 6 na buwan na ang nakalipas. Noong gabing yon, akala ko katapusan na ng mundo ko. Akala ko nawawala na ang pamilya ko, ang tahanan ko, lahat. Pero ang totoo, ang nawawala lang pala ay isang ilusyon. Hindi niya naintindihan. Akala ko, paliwanag ko, parte ako ng isang mapagmahal na pamilya. Pero ang totoo, parte lang pala ako ng isang sistema kung saan ang halaga ko ay nakabatay sa kung ano ang maibibigay ko, hindi sa kung sino ako. Pinilit ako ng gabing iyon na makita ang pagkakaiba. Hindi ninyo ako kilala. Kilala ninyo ang papel na ginampanan ko, pero hindi ninyo inalam kung sino talaga ako sa ilalim noon. At dahil hindi ninyo ako kilala, hindi ninyo ako tunay na minahal. Minahal ninyo kung ano ang nagawa ko para sa inyo.
Tahimik si Daniel, iniintindi ang lahat. At ngayon, sabi ko, ngumiti ako sa gitna ng aking mga luha. Ngayon, nakikita mo ako sa unang pagkakataon bilang isang buong tao. At nakikita rin kita ng malinaw. Hindi bilang anak ni Antonio o asawa ni Katrina, kundi bilang ang binatang tinulungan kong palakihin na sa wakas ay natututong managot sa kanyang mga pagpili. Saan po tayo pupunta mula rito? Tanong niya. Isang makatarungang tanong. Saan nga ba? Nasa akin ang lahat ng karapatang talikuran sila. Pero habang nakaupo ako roon, hawak ang kamay ng batang tinulungan kong palakihin, napagtanto kong hindi pareho ang katarungan at paghihiganti. Ang katarungan ay naisagawa na. Ang paghihiganti ay ang ipagkait ang kapatawaran sa isang taong tunay na nagsisisi. Dito, sabi ko sa wakas, magsisimula tayong muli. Kung gusto mo, bubuo tayo ng isang relasyon na nakabatay sa kung sino talaga tayo, hindi sa kung sino ang inaakala nating dapat tayo. Napuno ng panibagong luha ang kanyang mga mata. Gagawin niyo po yon? Pagkatapos ng lahat? Susubukan ko, pero magiging iba na ngayon, Daniel. Hindi na ako magiging ang babaeng nasa anino. Hindi ko na ipagpapanggap na mas mababa ako para lang maging komportable ang iba. At hindi kita sasagipin sa mga bunga ng iyong mga pagpili. Kung gusto mo ng relasyon sa akin, kailangan mong paghirapan ito, alagaan ito, at pahalagahan ito para sa kung ano ito. Hindi para sa kung ano ang makukuha mo rito. Tumango si Daniel. Naiintindihan ko po. Sigurado ka? Dahil hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dalawang taong pinipiling magmalasakitan sa isa't isa sa kabila ng isang napakasakit na nakaraan. Alam ko po. At gusto ko po yon, Tita Isabel. Gusto kong makilala kayo. Yung totoong kayo. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha at ang nakita ko ay isang bagay na hindi ko pa nakikita dati mula kay Daniel. Tunay na pagsisisi. Kung ganoon, susubukan natin, sabi ko. Dahan-dahan, may malinaw na mga hangganan at may tapat na komunikasyon. Guminhawa ang kanyang mukha. Salamat po. Huwag ka munang magpasalamat. Mahirap na trabaho ito. Handa po ako. Pinisil ko ang kanyang kamay sa huling pagkakataon at pagkatapos ay tumayo ako. Kakausapin ko ang doktor mo. Mayroon ka bang matutuluyan paglabas mo rito? May inuupahan po akong studio apartment. Maliit lang, pero sa akin po. Maganda yan. Bagay sa'yo ang maging independente. Habang naglalakad ako palabas, tinawag niya ako. Tita Isabel, paano po sina Kuya Marco at Ate Sofia? Sa tingin niyo po? Humarap ako sa kanya. Nasa kanila na yon, anak. Bukas ang pinto ko, pero kailangan nilang piliing pumasok tulad ng ginawa mo. At si Katrina? Pinag-isipan ko ito. Si Katrina na nagsimula ng lahat. Si Katrina na hindi nagpakita ng anumang pagsisisi. Sinunog ni Katrina ang tulay na iyon, sabi ko ng mahina. May mga aksyon na may mga kahihinatnan na hindi na mababawi. Pinili niyang ipakita ang kanyang pagkatao at ngayon kailangan niyang mabuhay kasama ng kanyang ipinakita. Naiwan siya roon, mas payapa ang itsura kaysa dati. Kinagabihan, umupo akong muli sa aking hardin. Tumunog ang aking telepono ng 2 beses. Sina Marco at Sofia marahil ay narinig na ang tungkol sa aksidente ni Daniel. Hinayaan ko itong mag-voicemail. Pakikinggan ko ang mga mensahe. Siguro bukas, o baka maghihintay ako. Hindi na ako nagmamadali. Ang babaeng invisible ay wala na magpakailanman. Pinalitan siya ng isang taong alam kung sino siya at kung ano ang kanyang halaga. Isang taong kayang pumili ng kapatawaran o distansya, batay sa kung ano ang tama, hindi sa kung ano ang inaasahan. At habang pinapanood ko ang mga bituin na lumitaw sa dumidilim na kalangitan, naisip ko ang halaga niyon ay higit pa sa 2 bilyon at 500 milyong piso. Bagaman, hindi rin masama na mayroon kang 2 bilyon at 500 milyong piso. At ngayon, sa inyo na nakasubaybay sa aking kwento, maraming salamat. Sana'y may napulot kayong aral at sana'y hindi ninyo makalimutan
na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dangal, respeto sa sarili, at sa kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Magandang araw sa